magbibigay tayo ng tig-reliefs ng tilapia. Pwede nilang ibenta at pwede nilang pagkakitaan. Nakakapasalamat po pagkain. Ang kakulangan ng serbisyong medikal at puto ilan lamang sa mabibigat na suliranin sa ating mga kanayunan, lalo na sa mga liblib na bayan na hindi nararating ng tulong. Dapat bigyang pansin. Kaya sumaganyan ako dati. Problemang bunga ng mga ito, hindi tuluyan, lumoko. Lahat tayo nagulantang sa nangyari ito. Nagsimula ang lahat sa kitkitan. Bagamat makikita sa video na maluwag naman noon ang kalsada, nang ang isang SUV o sports utility vehicle dumikit sa motor na parang kinap ito. Hanggang nagkatapat na ang dalawang motor at ang SUV sa tabi ng isang tapihan kung saan sila lahat nagbabaan ng sasakyan at nagkonfrontasyon. Hanggang nangyari na ang hindi inasahan. Sa video makikita na pinagtulungan ng dalawang nakamotor na mag-ama pala ang driver ng SUV. Suntukan lang ang lahat muna. Ay, umawat pa nga. Hanggang bigla na lang bumulong ng palit ang driver ng SUV. Apat ang sugatan sa insidente, kabilang na ang isa sa mga kasama ng namaril na pinagkapagumis na po. Kuya, kunin niyo kuya! Pero nahuli rin ang mga pulis matapos ang 20 minutong hot pursuit operations. Sa eksaktong lugar na ito, sa kahabaan ng Marcos Highway dito sa Antipolo, nangyari noong araw ng Linggo, March 30, ang hanggang ano'y pinagpupusapan at pinagdedebatihan ng publiko kung paano nagpag-abot dito ang dalawang nakasakay ng motosiklo at isang driver ng SUV. Hanggang ngayon, nandito pa yung mga bakas ng dugo, yung mga tinamaan. Dahil sa nangyari, meron ng pulis na nagpapantay ngayon sa lugar. Morning! At may naka-duty ba nung nangyari? Ano? Yes, ma'am. Bali, nangyari din, ma'am. Dapat yung dito. Ngayon lang to. Yung karima na po, no? After the incident. Bakit naglagay? Ano? Incident po. Kasi, kasi ma'am, may condition na ng dangerous din po. Ano to? So, takaw aksidente pala tong lugar na to. Kasi na kurbada. Ang nangyari sa Antipolo, mabilis na nag-viral online. Pinagdiskusyonan din at pinagdebatihan. Si Kuya yung nakaway, hinihingi sana ng sorry, dapat pinagpigan mo ng rider para hindi pumabot sa ganun na barilan. Parang hindi namin nag-defend sa sarili niya, pero mali yun kasi mali yun. May mga naawa sa SUV driver dahil kinuyog daw ito o pinagtulungan. Gayunman, self-defense pa ang ginawa niyang pamamaril.
mag-iimbestiga ng nangyari. Malinaw ang punot dulo nito, lalo't nakunan ng video. Ano po ang lumabas sa investigasyon niyo? Paano po yung naging sequence of events? Lumalabas ko talaga na road rage na nagsimula ito doon sa intersection sa National Road tapos yung mga kuso-kuso ng barangay road. So, mas lakas ko kasi ang suspect na barangay road. Nagmadali ko siya. So, muli ko na po matamahan yung unang biktima natin. Nagkaroon ko sila ng kabulan hanggang sa pagdating sa nangyari yung napakabot sila. Bumaba yung ating driver ng issue. Tawag ko sa isbay ako sa ating suspect ko. Bigla na yung kami niya, bigla lang nagulong at walang kama siya ng pila. Tuloy yan, parang ang buwan niya pamahagi siya ng girlfriend. Apat ang nabaril niya. Baka mo ganyan eh. Ano yung pag may, syempre daan. Tama ng bala. Naawat ko naman po. Ang problema po, nagalit pa po sa akin. Hindi masyadong malinaw yung sinasabi na kasi po, naka-helmet na. Bumalik siya rin sa driver ng Fortuner, susuntukin niya na naman po. Tapos yung driver po ng Fortuner, hindi na po, naglabas na po ng baril. Pinasasabay po ng Fortuner. Kaya ako po yung hindi ko mahal. Ikaw yung una. Napayo po kasi yung driver, kaya sa akin po tumakas. Pero ang babarilin po talaga ng driver ng Fortuner, yun pong rider na away. Nakakonfine pa rin siya hanggang ngayon sa ospital. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. May pagsisisi ka pa sa sarili mo. Ako po, hindi ko po talaga sarili. Opo. Sobrang ano ko po talaga, hindi po ako nakinig sa kanya. Okay lang, di mo rin ako na talaga yung natabahan, kaysa naman siya. Meron po ganyang nagkakagulo. Yung alam po tayo Hindi talaga nakinig sa asahan kasi kasalanan. Hiningi namin ang opinyon ng ilang mga eksperto. Kasi sinasabi natin self-defense, under the defense mechanism, yan ay tinatawag na justify. At kailangan yung tatlong requirements na yun ay masatisfy. Mapunahin, kailangan merong unlawful aggression doon po sa parte ng biktima. Base doon sa video na nakita natin, meron pong unlawful aggression. Ano, bakit? Dahil nakita naman po natin ano yung kung naghahabulan nila. Pangalawa, yung reasonable necessity of the means employed to repel or prevent the aggression. Ibig sabihin, yung bang paglabas mo ng baril, ano laban doon sa kamao ng kalaban mo ano, sa isang alikan. Hindi po yan match, ano yung baril mo doon sa kamao ng kalaban mo. So, ibig sabihin, wala pong necessity. Ano na gumamit kayo ng baril. Pwede po sana, ano na nagpaputok sana siya. Muna. Ano, nag-warning siya muna. Pero hindi, kalit na mag-warning siya, sunod-sunod na putok. At yung pangatlong requirement, ano yung sufficient provocation on the person of the defendant itself. Ano, ibig sabihin, hindi po dapat pinoprovoke. Makikita natin na siya mismo yung tumugod para naman. Ibig sabihin, may provocation din sa kanyang parte laban doon sa mga riders. Ibig sabihin, hindi po nasatisfy yung mga provocation. So, bakit hindi pwede gamitin yung self-defense? Dahil po hindi po nasatisfy lahat ng requirements under the law. Pagdating doon sa suntukan naman, pwede nga mag-file yung complaint natin na physical injury kasi may mga tama po siya sa katawan. Basta po yung kanyang ismi at may mga pasapasa siya sa ibang parte ng katawan. Depende po ang ikakaso natin doon sa extent ano kung kanyang natamong physical injuries. Kung yan po ay lalampas ng 30 days, ano pwede pong makonsider yan na serious physical injury. Road rage ang sinasabing sanhi ng mga aksidente o away sa kalsada na punsod ng buot o init ng ulo. Madalas dahil sa tindi ng traffic o kondisyon ng ating mga kalsada at kahit pa ang asal ng mga turista. Naranasan niya ni Lolo Julian taong 2022 sa Las Piñas. Nahuli kang ang pananakit sa kanya matapos daw siyang higit-higit habang nakamotor. Lalo ko sa kiriran, nagbusina ako para makadaan ako. Nagdating ko na sa katabi nila, pinit-kit ako sa kalsada, hindi ko nabangga sa puste. Bumaba ako, tiusap ko. Tagal ako sa hawan. Sakit man. Arestado ang mag-amang nanakit sa kanya. Sinampahan ni Lolo Julian ang mga ito ng kaso. Ako na nakaso na
sabi niya, hindi rin kami, ayaw patilya. Pero kalaunan, sila'y nagkaarigluhan. Hindi na namin tinuloy kasi nagkasundo na kami. Ay, binigyan siyang danos na kahit ano, blazing daw to. Kasi kailangan namin pera, kahit paano, tinanggap namin. Wala nilang matatapos na. Ako, wala ayaw mo kukuto ng bulong kayo. Tanda na ako. Sabi ko, gusto lang bahala sa kanya. Puntas 1998, dahil din sa road rage at away sa kalsada, isang buntis ang namatay. Palabas na raw ng sementeryo noon si Noel kasama ang kanyang mag-ina at iba pa nilang kaanak nung may muntik silang makabanggaan. Bumaba yung bayaw ko, sinabi niya lang ito suspect na. Para yung pinasinis ka naman sa pagmamit ko, yung dala ko ang pamilya ko at yung asawa ko yung business. Nasagot yung suspect. Ngayon kung aksidente, wala kang magagawa sa ganda ng aksidente. Tapos bumalik na yung bayaw. Bumaba na yung anak ng suspect. Sinapproach yung bayaw ko na sabi niya, bakit pare, ano bang problema ko sa suspect ko ng bayaw ko? Yung pagmamanaya ko ng aircraft niya, iniisip ko yung mababagwa. Kasaralan mo yung Noel yung parang pinaka-saran mo sa driver's seat, napakot na yung father ko. Hanggang nakita na lang niya ang kanyang misis na si Peribel na buntis noon at ang iba pa nilang mga kaanak na tubuan na. Andres, he went back to the vehicle. He thought Mr. Andres had the gun. He brought his own gun. Mr. Andres pushed Tricia. He tried to stop from falling and he made like that. And it was at the point in time the gun shot off was fired in that direction. Now, it so happened that that is where the wife and the children were sitting. Naitakbo pa niya ang mga ito sa ospital pero si Peribel hinawian ng buhay. Kaya masakit. Yung anak na maliliit pa sila, wala pang kumamo. Kaya, ewan ko kung paano yung buti nga nalabas yung bata bago magkaroon ng Nakulong ang namaril sa kanila sa kasong homicide at double frustrated homicide. Sinentensyahan siya ng death penalty. Napunta ito sa Korte Suprema. Nung re-review ito, sinabi nila na wala yung tinatawag nating attendant circumstance of treachery. Treachery means employee means kung saan ay hindi makakapalag yung biktima. Pero sinabi dito ng Korte Suprema na wala namang treachery, pero meron pa rin intent to kill. So dahil dito naging homicide na lang yung pagkakonvict. Kung saan yung death penalty ay naging 8 years minimum to 14 years maximum na pagkakakulong. Napakainit man ang panahon at napakapasalipuot din madalas ng ating mga kalsada. Hindi makatutulong kung sasabayan natin ang sitwasyon ng init. Ordinance LTO is para yung sumaklolo and seriously to teach na to. Kasi one life loss is one life too many. Pinakatamang gawin ng mga kababayan ko na pinakasaksi ng mga retrograd. Hindi, huwag makialam kung sakaling may mga pagkakataon na hindi natin pa na-assess ang sitwasyon. Ang inyong pong highway patrol group ay tumawag sa pinakamalapit na otoridad or ng lokal ng PNP or kung di man, no, tumawag po sa ating 911. Pagkakaroon po ng firearms ay hindi po sapat ipang gamitin natin sa bursa din yung may kakita po kung responsibilidad. Never shoot the firearms sa isang bagay na hindi na intensyon sirain. Tandaan po sana natin na ang ilang segundo lang ng silakbo ng damdamin pwedeng mauwi sa pagsisisi habang buhay. Ano ang kwento o mainit na issue sa inyong bayan o probinsya na nangangailangan ng agarang atensyon? I-message lang po ang aming Facebook fanpage at i-KMJS natin yan. Mga residente ng Minglanilla sa Cebu na bahala sa mga kapitbahay nilang mga banyaga na nakunang nagmamarcha sa kalsada. Nagkakatakutang na kailan sa Minglanilla sa Cebu. Sa kanilang bayan daw kasi, may Kapag ganyan, puro Visayas na yun, Mindanao. punto
nag-ritual sila para silang kulto. Kulto nga ba ang kinatatakutan nila sa Ninglanilla? Takot na takot. Hindi na normal yung buhay. Gusto namin, paalisin na sila dito. Ang di umano kulto na videohan sa subdivision na ito. Marami sa mga nakatira rito. Nag-aalangan daw tuloy ngayong lumabas ng kanilang bahay. Ang nakarecord sa pinaniniwalaan nilang kulto, itago natin sa pangalang Connie. Nagkabit na raw si Connie ng CCTV camera sa kanilang bahay. Para makita namin kung anong galawan dito sa area. Napapansin ko na rin sarili ko, parang paranoid talaga. Lagi na rin daw siyang naglalak ng mga bintana. Wala na to dati. Nakabukas ko lahat. Kasi ang sarap na kami sa labas. Pero ngayon, puro na kami na. Ang kanilang pintuan naman, tatlo-tatlo, ang lock. Automatic na yun. Pagka pumapasok kami, lock agad. Habang ang mister ni Connie na si Roger, hindi nito tunay na pangalan, pang self-defense, nagtabi na ng palakol. Sa totoo lang, ayaw ko ng mga Lakad. And then, yung suot nila na parang nakakatakot ko talaga. Yun daw ang unang beses na nakita niya ang mga itong nagmarcha. Pero nitong nakaraang taon pala, napansin na raw nila ang mga dayuhan sa kanilang lugar. Mga Cebuanos po kasi walang pakialam. Ang dami kasi foreigners dito. Pero iba sila. Hindi naman dahil dinidiscriminate naman sila. Iba kasi yung kilos nila eh. Ang mag-asawa, nag-report sa barangay. Wala mang iba mag-complain. Hindi rin sila makakagawa ng problem. After that, we went to the police. Wala rin kami na ibigay. So, hindi na yung report. Hanggang na-videohan na nga sila ni Connie at mamarcha sa kanilang subdivision. Ang video, agad nilang isinend sa GC o group chat ng kanilang homeowners association. Huwag na natin palakasin ang mga anak natin. Imbis sa playground sana ligtas ng mga bata, pero huwag na lang muna. Nakakadagdag anxiety. Mas lalo pa raw silang naalarma. Nung kumalat nung araw din yon, ang drone footage na ito ng isang bakanteng lote sa subdivision. Ang drone footage, kuha ni Jay na nakatira. Ilang metro lang ang layo mula sa subdivision. Mga around 6 a.m. ay bigla kaming narinig na may nagsisisigaw-sigaw. Parang may drum na pinapatungtong sila na curious kami. Yun nga nakita namin, galit na bundok sa taas ng subdivision. May naka-square na tao, sa gitna. Parang ginagawa nila ng flag, parang nag-ritual sila. Unang pumasok sa isip ko, para silang bulto. Para malaman ang pagkakakilanlan ng grupo na naunang nagpakilala bilang Abayo name. Nag-research online sina Connie at Roger. Facebook page is Ravenous Bird. At nalaman nila na ang grupo isa palang religious organization. Ninglanilla is their promised land. Pero ang ipinababahala ng mag-asawa ang ritual videos ng mga ito na napanood nila online. Nag-twist ng ibon na white. And then, ganun lang ka-easy nila i-twist ng buhay ni ibon. Pinutol yung ulo, sinunog. Marami ka mga tanong, permitted ba to? Nagpaalam ba to? Kasi nga, yung community is may guidelines tungkol doon. Ang Homeowners Association agad nagsagawa ng investigasyon na pag-alaman nilang 17 units o bahay sa kanilang subdivision ang tinitirahan na pala ng mga ito. Gusto ngayon ng Homeowners Association na makipag-dialogue sa mga dayuhan. Sinabi sa akin na initially, there was a reenactment of the Game of Thrones. But I didn't believe that. Sinabi ko sa kanya, hindi totoo yan. Wala rin daw permiso ang isinagawa nilang pagmarcha sa loob ng subdivision nitong March 4. Permitted sila ng guard. Yung representative ng developer, hindi rin nakakarating sa kanila na may ganong klaseng exercise na ginagawa. So, kinahanasiwan natin muna investigahan. Nag-coordinate sila ng mga police para bumisita doon to do sa investigation. Ang pamunuan ng subdivision nagbigay ng pahayag. The subdivision cannot grant your request for an interview. The management is concerned that the interview might affect the ongoing investigation. Management is now implementing stricter policies so that the privacy, safety, and security of the residents are always protected. Ang PNP nag-imbestiga. The Bureau of Immigration is already involved in the investigation and has sent a report and recommendation to its central office. We are taking proactive steps to protect our community. Ang grupo, ipinatawag ng Regional Director ng PNP sa Cebu at ang humarap daw sa kanila ang tumatayong leader ng grupo na si
Ayon sa kanilang pag-uusap, sina Derek kabilang daw sa isang religious group na ang pangalan Abayo Name, na ang ibig sabihin, those in need of the Father o needy ones. Galing daw sila sa Ebionites, isang early Jewish Christian sect mula sa Palestine. Ang kanilang mga miyembro mula raw sa iba't ibang mga bansa katulad ng Amerika, United Kingdom, the Netherlands, at New Zealand. In the early stages of Christianity po, meron pong mga iba-ibang mga sekta na bumubuo sa simbahan. Kabilang na po dito yung grupo na tinatawag po na Abayunin or Ebionites. Ito po ay nagmula sa Hebreo yung salita na Ebiunin. Ibig sabihin po is mga mahihirap o mga nangangailangan. Naglakad po sila kasi daanan papunta sa bundok is doon po sa subdivision kasi may gagawin silang ritual sa may bundok. Naniniwala pa rin sila sa mga tradisyon ng mga Hebreo. Ang pag-aalay gamit ang apoy, mga burnt offering. Yung burnt offering, gumagamit po sila ng lamb or tupa, or kung walang tupa, pwede kong gumamit ng kalapate o retulabs. Ang simbolismo po nito is parang humihingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay po. Kung pinapatay nila yung ibon or tinatorture nila, meron paglabag sa batas siya. RA 8485, yung Animal Welfare Act, na nagbibigay ng protection sa mga animal. Kapag hindi ito pantay doon sa ating paniniwala, nagkakaroon tayo ng judgments o yung ethnocentrism na sinasabi natin. Karamihan, pag may mga minority practices, naiisip natin na produkto ito ng mga kulto. Kailangan buksan din natin ang usipan natin, tingnan natin na tayo ay magkakaiba, irespeto natin ang paniniwala ng bawat isa. In the Philippines, meron tayong tinatawag na religious freedom. Kung saan ang ating konstitusyon is nag-guarantee na lahat po ng tao ay pwedeng magsamba, pwedeng maniwala sa kahit anong po pananampalataya, as long as hindi po ito nakakakos po na problema sa komunidad. Maraming mga banyaga ang piniling tumira sa Cebu. Sa anumang pagkakataon sa ating mga komunidad, mainam na kilalanin muna natin ang mga bagong salita bago sila husgahan at katakutan. Kalansay ng babae sa Tagum City sa Davao del Norte na hukay sa isang puso negro. Kaninong nilabit ito? Habang naghuhukay ng ipinapagawang puso negro si Enobert, sa loteng ito sa barangay Apocon sa Tagum City, Davao del Norte, meron siyang nadiskubre, isang nakapaong sako. Ang pagbara, nabukas na nung sako, nagtaka lang kung bakit may bato dito. Hindi pa namin hindi pa dumating mga pulis. At nung hukayin na ito ng mga otoridad, tumambad ang pilit itinago sa sako. Kalansay ng isang babae. Yung skeletal remains were wrapped up with a towel. Yung towel, wrap up din yung isang talik na mahaba na color blue and linagay sa sako. Sino ang babae sa sako sa septic tank? Ang kalansay na hukay sa likod ng boarding house ni James, hindi niya tunay na pangalan. Napulawan na hanlog ko, ay wala man na yung anak ko. Taong 2019 pa raw niya pinapaupahan ng bahay. At mula noon, ilang boarders na rin daw ang tumira rito. Ang kasalukuyang boarder ni James na si Geneva, hinilabutan nung nabalitaan ang nahukay sa likod ng inuupahang bahay. Mula daw kasi nung lumipat siya rito. Narinig ako ng isang babae na nakatayo sa harap ko. Tinakpan mo rin yung mukha niya, tapos umarik siya, iyak siya ng iyak, kasi nang hindi niya kaya. Sa pag-iimbestiga ng PNP, may nahukay silang kaso na tila nabaon na raw sa limon. Female, yung victim, yung age niya nag-range from 11 to 17 years old, which fits to the identity of the missing person way back 2020. Isang babae na ang pangalan Queenie Grace Aron. Ang tinutukoy ng mga pulis na nawawalang dalaga nakatira lang sa kalapit na barangay. Dito sa
sa barangay Magdong, nakilala ng aming team, si Michelle, ang ina ng nawawalang dalaga na si Queenie. March 4, 2020, nagpaalam daw ang nooy 17 anyos na si Queenie kay Michelle na pupunta siya ng Davao City kung saan siya rumaraket bilang model. Sabi niya, ma, magpunta kami sa Davao ni manager. Mag-shooting daw sila. Pero kinagabihan, Sabi niya sa akin, hindi daw siya madali-dali na umuwi kasi medyo strict daw yung manager niya. Hindi na namin kapunta. Talagang kinabahan na ako. at ang pinaghihinalaan nilang kasama ni Queenie nung araw na yon, at yung tumatayo nitong manager sa mga photoshoot. Si Anthony, hindi nito tunay na pangalan. Kinabukasan, nagpunta talaga kami sa bahay ng manager. Puro tanggi talaga. Hindi kami talaga nagsama ng anak mo. Wala kaming magawa. Ang pagkawala ni Queenie, inilapit na ni Michelle sa mga pulis. Nag-conduct sila ng investigation. Pero noong March 15, 2020, sa kasagsagan ng paghahanap kay Queenie, sakto namang isinailalim ang buong Pilipinas sa lockdown dahil sa pandemya. Nahirapan sila, hindi talaga nag-progress. Sobrang depressed po ako ng araw-gabi. Umiiyak ako. Hanggang ang mga araw, naging buwan, naging mga taon. Kung nagkataon din na hindi siguro na lockdown, siguro may program pa na maano namin yung anak ko. Noon pa man, hilig daw talaga ng kanyang anak na mag-ayos. Maganda talaga yung anak ko. Makinis siya. Marami talagang nagkakagusto sa anak ko. Suki nga raw ito ng mga beaucon o beauty contest sa kanilang lugar. Ito yung mga nakuha niyang mga award. Yung mga kalabad yung mga college ko. Tapos siya noon is grade 10. Palagi niya sinasabi sa akin, aasinso talaga tayo. Sabi niya na, magpunta doon sa ibang lugar. Dapat daw mama ang mag-asikaso. Hindi talaga ako pwede makasupport sa'yo. Yung kapatid mong dalawa, yun yung mag-aalaga. Hindi rin daw sang-ayon si Michelle sa racket ng kanyang anak. Lalo't napapabayaan nito ang kanyang pag-aaral noon. Pero si Queenie, pursigido raw. Sabi niya, ma, magpunta kami sa Davao ni manager. Sabi ko sa kanya, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magsama ng ganyan? Itinuloy pa rin daw ni Queenie ang kanyang lakad hanggang sa misteryoso na nga lang itong nawala. Ang suspetsa niyang nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak ang tinutukoy nitong manager na si Anthony na dati palang guro sa pinapasokang eskwelahan ni Queenie. February 2020, nag-photoshoot daw sina Queenie at ang kaibigan niyang si Kyra sa boarding house ni Anthony sa barangay Apocon. Maura to, nakuha na ako ang picture lang mo. Merong chat si Queenie sa akin nga, may pictorial daw sila sa e-park, dalhin daw sila doon. Yan na siya sa ako ang please, at idong idabaw ni Kuya, dili ko ipasaka sa inyo kay dili ka o ganon. At dahil wala namang naisip na suspect si Michelle na pwedeng gumawa nito sa kanyang anak, maliban kay Anthony, pinabuksan niyang muli ang kaso. Taong 2021, lumapit si Michelle sa NBI. Pinatawag talaga siya, sabi ko, basta ano yung anak ko. Sabi niya, ma'am, hindi ko na alam kung sino nang pinahulog sa anak ko. Para sa akin, siya naman talaga ang sinabi sa akin ng anak ko na manager. Sabi namin, pwede ba kami magkaso, magdemanda? Talagang inisip ko lang na nag-work ang anak ko. Hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggang nabalitaan na nga nila na may nahukay na kalansay sa kabilang barangay. Si Michelle agad nagtungo sa kinaroroonan ng mga labi para kumpirmahin kung ito nga ang kanyang nawawalang anak. Nakalungkot talaga ako. Nanginginig yung katawan ko. Anak ko yan. Ang na-recover kasing damit sa hukay, positibong kinilala ni Michelle na sa kanyang anak na si Queenie. Si Michelle, meron pang ang naitabing blouse na kapareho ng design ng nahukay na damit. Buy one, take one niya raw kasi itong nabili para sa kanyang anak. Iba yung color, pero same style lang po. Meron pa siyang pantalon. Na palagi din yan sinusuot. Size 25, nakatokma yung nakuha na pantalon doon sa nahukayan. At ang mga nakuhang sapatos at relo, tugma raw sa suot ni Queenie. Makita na ko siya sa eskwela na nagasuot siya ka ng PE na mo. Naalala ko, sinusuot niya ang relo. Mas lumakas din daw ang paniniwala ni Michelle na si Anthony nga ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang anak. Lalo't ang boarding house kung saan nahukay ang kalansay, dati rin inupahan ni Anthony. 2019, dito na siya nagpuyo. 2020 na. During pandemic siya na lang ang during
tao. Opo ako siyang gikuanan nga biyain na ni siya nga balay kay dili ko sugot og klase-klase na kang babae dalaon din hiba. Last sa April 2020, wala na siya dito. Pinalis ko lang mo. Ipinakita naman ng aming team sa border ni James na si Geneva ang litrato ni Queenie. Nakakakilabot ang kanyang inilahan. Ito yung nakita ko sa panaginip ko. Nabigla ko, hindi ko siya kilala, tapos gano'n. Para makumpirma kung mga lapit nga ni Queenie ang nahukay ni Enoberto, isinailalim ito sa DNA test na inaasahang ang resulta lalabas sa mga darating pang linggo. Yung napasa natin yung mga affidavit na complaint, yung mga witnesses natin doon, at pinaka-check natin yung mga evidence na nag-gather natin doon sa crime scene. Most likely, Queenie was raped. Hindi niya talaga mapigilan si Queenie na magsumbong. To conceal this crime, pinatay niya si Queenie. We are technically and morally convinced that the person of interest has a personal knowledge of the crime. Si Michelle naman, desididong sampahan ng kaso si Anthony. Maaari siyang makasuhan ng murder ayon sa Article 248 ng Revised Penal Code. Ang parusa ay reclusion perpetua na may pagkakakulong mula 20 years and 1 day to 40 years, maaaring pagbayaran ng civil indemnity, moral damages, at exemplary damages, at ang halaga nito ay depende sa magiging desisyon nito. Pero nasaan na ngayon si Anthony? Sinubukan siyang hanapin ng aming team. Hanggang nakausap nila sa telepono ang nagpakilalang kaanak nito. Ang usapan sa telepono, pinahintulutan nilang i-record at mailabas. Ano po yun, ma'am? Tinatanggi niyo po ba lahat ng paratang? Opo, 100%. Ang salita ang walang kasalanan yun ang sasabihin ni ma'am. Sabi niya sa ngayon, pagkatid natin lalapas at lalabas din ang katutungan ng sabi niya sa kumpirano niya sa lahat ng pagkutiya ng pagkasyon. Ang mga pinaniniwalaang labing ni Queenie pansamantalang nakalibing sa Madaong Public Cemetery.